May kilala ka bang lalaki na under desire o di kaya'y may kilala kang babae na napaka-demanding din at napakatapang to the point na naa-under na ang kanyang mister? Nako, isang nakakatuwa pero nakakaantig din ng puso ang kwentong hatid natin sa inyo for today's video. Huwag na nating patagalin to. I know that you are all excited. Eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, kapag nagmamahal ka, willing kang lunukin ang lahat para sa taong mahal mo. Pero hanggang saan nga ba ang kaya mong lunukin at sikmurain para sa pag-ibig? Dear Mama Mia, kung may tropeyo man para sa pinakakontroladong asawa, malamang ako na ang mananalo doon. Hindi dahil mahina po ako, kundi dahil minahal ko po siya ng sobra-sobra. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Willie. Dating lalaking may sarili namang desisyon, may sariling mga barkada at kaibigan, at may sariling mga pangarap. Pero ngayon, hindi ako pwedeng umubo nang hindi niya alam. Pero bago niyo po ako husgahan, pakinggan niyo na muna kung papaano ako nahulog sa ganitong kalagayan. Nakilala ko si Maymay sa isang simpleng okasyon. Birthday ng kaibigan ko. Kaibigan siya ng kapatid ng kaibigan ko. Mama Mia, hindi naman siya yung tipo ng babae na una mong mapapansin sa gitna ng maraming tao. Hindi rin siya palangiti. Pero nung tumingin siya sa akin, para bang may kung ano siyang gayuma, Mama Mia. Para bang naakit niya agad ang aking puso. Hindi ko alam noon kung paano niya nagagawa iyon. Hindi naman po ako naniniwala dati sa love at first sight. Kaya lang nung magkakilala kaming dalawa ni Maymay, feeling ko talaga, Mama Mia, ay na-magnet ako sa kanya. At dahil doon, hindi ko na napigilan pang lumapit. Dahil doon, hindi ko na napigilan pang magpakilala sa kanya. Hindi naman po awkward yung pagkakakilala namin kasi nagpakita din naman siya ng kabaitan sa akin. Hindi naman niya ako inisnob, hindi niya ako binaliwala. Nung nakipagkilala ako, agad din naman niya akong pinansin. Mama Mia, sa totoo lang, nung una kaming magkakilala, ay para po akong nasa langit. Pakiramdam ko, nakita ko na po ang babaeng soulmate ko. Sa una, napaka-sweet niya. Pero, hindi ko po maipagkakailang may naramdaman din akong kakaiba. Bakit ganyan ka manamit? Bakit kailangan mo pang lumabas kasama ang mga barkada mo? Bakit hindi mo ako tinatanong bago ka magdesisyon? Yan ang iilan sa mga nasabi niya. Akala ko nung una normal lang. Akala ko nagsiselos lang dahil mahal na mahal niya ako. Pinagtatanggol ko pa nga siya maging sa sarili ko, Mama Mia. Okay lang yan, Willie Boy. Ganito lang talaga kapag seryoso ang babae sa'yo. Hindi ko alam, Mama Mia, na yun palang mga tanong niya na yun palang mga sermon niya sa akin na yun pala ay rehearsal na ng pagiging under desire ko. Isang gabi, Mama Mia,
Matapos ang napakahabang panahon na hindi ako masyadong nagpapakita sa mga barkada ko, nagyaya sila na mag-inuman. Pre, inom naman tayo. Tagal-tagal na nating di nagkikita eh. Sabi ko kay Maymay. Love, sandali lang ako. Birthday kasi ni... Hindi pa tapos ang sentence ko, Mama Mia, ay sumabat at sumagot na siya. So mas mahalaga pa pala sila kaysa sa akin. Boom! Biglang ako ang may kasalanan. Biglang ako na itong masama at ako na itong hindi siya pinapriority. Sa huli, Mama Mia, hindi ako umalis. Nag-message na lang ako sa mga kabarkada ko. Sorry mga pre, busy ako ngayon eh. Next time na lang. At dun ko unang naramdaman yung kakaibang lungkot, Mama Mia. Mahal ko po si Maymay, totoo po yun. Pero pakiramdam ko nung mga panahon na yun ay parang may unti-unting kinukuha sa pagkatao ko. Mama Mia, kung tutuusin, marami ang nagsasabi sa akin na napaka-controlling daw ni Maymay. Masama daw yun sa pagiging isang girlfriend. Pero kung masama na siya noon, mas naging demanding siya nung nagtagal na ang relasyon naming dalawa. Pero wala eh. Mahal ko eh. At may linya siyang paulit-ulit na sinasabi. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo to, Willie. Hanggang sa dumating ang proposal ko sa kanya. Kasi nga sigurado ako na mahal ko siya, kaya nag-propose ako. Hindi siya umiyak sa tuwa nung nag-propose ako, Mama Mia. Hindi siya nagulat. Hindi gaya ng mga nakikita ninyong reaksyon sa mga video sa Facebook na natutuwa at mangyak-ngyak pa yung babaeng pinagpo-proposan ng isang lalaki. Sa kanya walang ganong reaksyon. Ang sabi lang niya, matagal na yan, dapat noon pa yan eh. Dun pa lang pala, dapat ay tumakbo na ako. Pero hindi, dahil nga mahal ko, naglakad pa ako diretsyo papasok sa kulungan na ako mismo ang pumirma at ako mismo ang nagpasok sa sarili ko. Pagkatapos ng kasal naming dalawa, akala ko ay may magbabago. Yun naman kasi ang nakikita ko sa mga kabarkada at mga kakilala ko. Na yung mga girlfriends nila na ang tatapang nung magnobyo't nobya pa, nung ikinasal na ay nagiging submissive rin namang mga asawa. Pero Mama Mia, ang sakin, iba po ang nangyari. Mas lalo palang lalala ang sitwasyon ko. May schedule ang kilos ko. May approval ang mga galaw ko. May sermon akong naririnig sa bawat pagkakamali ko kahit konti lang naman ang pagkakamali na yon. Kahit nga hindi ko alam kung anong pagkakamali ko o kung saan ako nagkamali, sermon pa rin ang aabutin ko. Bakit ka ba ganyan kumain? Bakit ka ganyan magsalita? Bakit ba parang hindi mo na ako iniisip? Yun lagi ang kaniyang sinasabi, Mama Mia, lalo na kapag may gagawin akong bagay para sa sarili ko. Example na doon kapag bumili ako ng damit para sa akin. Nagtatanong siya kung bakit hindi ko raw siya kinonsulta. Dapat daw ako ang magandahan o dapat daw siya ang magandahan sa itsura ko dahil para din naman daw dapat sa kanya ang pagbibihis ko. Sa loob-loob ko, Mama Mia, hindi ko po maiwasang isipin kung may sarili pa ba akong utak o may sarili pa ba akong desisyon sa buhay ko. Pero syempre, para wala na lang gulo, para wala na lang away, ay ngumingiti na lang ako.
tumatahimik at naging sunod-sunuran. At nung naging mag-asawa nga kami, naging certified under Disaya na po si Willie. Nakakatawa, pero totoo po yun. Hindi ako pwedeng bumili ng kahit na tsinelas nang walang paalam sa kanya. Hindi ako pwedeng tumawa ng masyado sa harap ng mga kaibigan niya o mga kaibigan ko, lalo na kapag babae. Hindi ako pwedeng mapagod. Bawal ang pagod sa asawa niya. Pero Mama Mia, hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kung bakit sa kabila ng lahat ay minamahal ko pa rin siya. Siguro kasi minsan bumabait din naman siya. Ngumingiti din naman siya. Hinahawakan din naman niya ang mga kamay ko at sinasabihan din naman niya ako ng I love you. At kapag nangyayari yun, ay parang nagiging eraser iyon sa utak ko. Nakakalimutan ko ang lahat. Lahat ng pangmamaliit niya, lahat ng pang-a-under niya kapag nilalambing na niya ako. At dun siya magaling, Mama Mia. Ang lambingin ako kapag nakaramdam na ako ng hindi tama. May kasabihan nga, ang tahanan ay pahingahan. Pero para sa akin, Mama Mia, ang bahay ay opisina ng boss kong walang kahit na anong pasahod sa akin. Pag-uwi ko galing trabaho, hindi kumusta ang binubungad sa akin ng asawa ko. Bakit ganyan ka ba kabagal? Anong oras na ha? May dinaanan ka na naman siguro no, kaya ang tagal-tagal mong nakauwi. Kahit pawisan ako, kahit pagod, kahit gutom, wala yun sa checklist niya. Wala sa checklist niya ang tanungin ako tungkol sa nararamdaman ko. Ang mahalaga sa kanya, Mama Mia, ay nakasunod ako sa lahat ng gusto niya. Kung ang buhay ko ay telebisyon, si Maymay siguro ang remote, Mama Mia. Ang volume, siya. Ang change of channel, siya. Ang power button, lalong siya. Isang beses, naglakas loob akong magdesisyon. Love, parang gusto kong mag-gym ulit. Tumigil siya sa ginagawa niyang paghiwa ng sibuyas. Dahan-dahang lumingon, Mama Mia, na para bang binibigyan pa ako ng pagkakataon na bawiin ang sinabi ko. Gym? Para kanino? Mama Mia, nagulat ako sa tanong niya na yon. Parang kasalanan ang gusto mong maging healthy ang katawan mo. Ha? Para sa akin. Tumawa siya. Yung tawang nangungut siya. Hoy Willie, wag kang ang tanga dyan. May asawa ka na, bakit nagpapaganda ka pa ng katawan, ha? At dun ko na-realize, Mama Mia, pati pala katawan ko ay hindi na sa akin. Unti-unting nawala ang mga kaibigan ko. Actually, mula pa nung naging girlfriend ko si Maymay, ay unti-unti nang naglaylo sa akin ang aking mga kabarkada. Hindi dahil sa ayaw nila sa akin, kundi dahil hindi na nila ako nakakasama. Hindi na nila ako nakakausap. Tuwing may magyayaya sa barkada, ang lagi kong sagot, tatanungin ko muna ang asawa ko. Isang beses, may isang kabarkada o katropa ako na naglakas loob na magtanong sa akin. Pre, magsabi ka nga ng totoo? Hawak ka ba sa lieg ng asawa mo? Ngumiti ako. Tinawanan ko yon. Di naman sa ganun. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, alam kong oo ang sagot sa kanyang tanong. Mama Mia, sa totoo lang,
Wala naman sigurong dapat rason para ganunin ako ng asawa ko. Ako naman po ang nagtatrabaho at nagtataguyod ng aming pamilya. Ako ang napapagod sa araw-araw. Pero kahit ako ang nagtatrabaho at ako ang tinaguriang haligi ng tahanan, ni isang desisyon ay wala pong akin. Siya ang may desisyon sa bahay at sa buhay namin. Ang sweldo ko, dumadaan lang po talaga sa mga kamay ko. Oh, bakit ito lang? Bakit ito lang ang sahod mo? Bakit may bawas? Anong ibig mong sabihing nagkape kayo, ha? Sino kasama mo? Bakit ka nagkakape sa mamahalin? May 3-in-1 naman tayo dyan. Para akong isang empleyadong laging ino-audit. Isang beses, bumili ako ng burger pa uwi dahil gutom na gutom ako, Mama Mia. Hindi ko pa nauubos ang burger ko ay nakarating na ako sa bahay. Bakit ka pa bumili niyan? Hindi ba may ulam naman dito? Hindi ka ba nag-iisip? Gastos na naman yan eh. Mama Mia, kapag may binibili ako, kahit konting halaga lang para sa sarili ko, ay tinatapon ko na ang resibo sa basurahan. At sa pagtatapon ko ng resibo ay tila pati na rin dignidad ko bilang isang lalaki ay tinatapon ko na rin. Mama Mia, masakit kapag minamaliit ka ng ibang tao. Pero masakit din pala kapag asawa mo ang nangmamaliit sa'yo. Lalo na kapag kasama na ang kaniyang pamilya. Minsan narinig kong sabi ng nanay niya, Maymay, ikaw nang bahala sa pamilya mo. Kasi yung asawa mo mukhang mahina naman. Tumawas sila. Ako rin nakikitawa dahil para sa kanila ay joke lang yun. At isa pa, Mama Mia, nakikitawa din ako dahil kapag hindi ako natawa, mas lalala ang gabi ko kapag kaming dalawa na lang ng asawa ko. Iisipin niya nag-iinarte ako. Iisipin niya hindi ako nakikisama sa kaniyang pamilya. Isang gabi, napuno na po talaga ako. Pagod, gutom, kaya tumahimik na lang ako, Mama Mia. Kasi pag uwi ko ng bahay, tapos na silang kumain. Tapos konting-konting ulam na lang ang natira sa akin dahil ang sabi niya, bumisita raw pala ang mga kapatid niya kanina. Kaya nakain ng mga ito ang ulam. Sa totoo lang, question ko nga siya sa loob ko eh. Kung alam pala niyang dumating ang kapatid niya, edi sana nagluto siya ulit ng ulam para sa akin. Alam naman niya na pagod ako. Alam naman niya na gutom ako galing trabaho. Pero hindi niya ako inisip. At ang mas malala pa, Mama Mia, habang inuubos ko yung konting-konting kanin at ulam na natira, ay narinig ko pa siyang inutusan ako. Willie, bakit hindi mo pa hinuhugasan yung pinggan? Sumagot ako. Mahina pero totoo. Sorry, pagod na ako eh. Tumahimik siya. At doon ko unang nakita ang mata niyang hindi naman galit, pero malamig at walang emosyon na nakatingin sa akin. Pagod ka? Bakit? Ako ba hindi? At dun nagsimula ang 2 oras niyang sermon sa akin, Mama Mia. Walang sigawan, walang murahan, kasi hindi naman ako sumasagot eh. May mga araw na pinagtatawanan ko na lang ang sarili ko. Ano? Pati ba paliligo ko ipagpapaalam ko pa sa kanya? Pati ba pagtulog ko? Baka naman sa susunod, pati paghinga ko, kailangan ko nang ipagpaalam. Under desire ba ako? Hindi naman siguro. Under surveillance ika nga mo.
Maraming nagtatanong sa isip ko, Mama Mia. Ang totoo niyan, alam ko na kung anong sasabihin ng iba dyan sa inyo. Tatanungin niyo ako kung bakit hindi ako umaalis? Tinatanong ko rin yan sa sarili ko eh. Kung masamang asawa siya, bakit hindi ako umaalis? Kasi tanga tong puso ko. Kasi mahal ko pa rin. Kasi umaasa ako. Kasi Mama Mia, pakiramdam ko sa ilang taon naming bilang magjowa ay hindi ko nakilala ang sarili ko kung wala siya. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko na rin maisip nung mga panahon na yun kung paano ang magiging buhay ko kung sakali mang makipaghiwalay nga ako kay Maymay. Isang gabi, may isang bisitang dumating at may isang eksenang maririnig sa buong bahay namin. At dun ko unang narinig ang sarili ko. Unang beses na marinig ko ulit ang boses ko pagkatapos ng mahabang panahon. May dumating na bisita. Hindi ako na-inform noon, Mama Mia. Ni hindi ako tinanong eh. Basta pag uwi ko, andun na sila. Oo, walang iba kundi ang pamilya niya. Ang nanay niya, ang atin niya, ang mga pamangkin niya. Tapos ang hindi ko alam kung bakit may handaan sa bahay. May pagkain at bakit ang ingay. Wala akong kaalam-alam noon kung para saan ang salu-salong yun. Galing naman ako sa bahay kaninang umaga eh. Magkasama naman kaming umalis kaninang umaga ni hindi man lang niya binanggit sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Mama Mia, pakiramdam ko nung gabing yon ay extra lamang ako sa sarili kong pamamahay. Willie, kumuha ka ng upuan. Willie, ikaw na maghain. Willie, linisin mo yung mesa ha. Hindi naman pakiusap, kundi utos ang kanyang sinasabi. At habang kumakain ay napag-usapan ang trabaho. Ano nga ulit ang work mo, Willie? Tanong ng ating niya. Office staff po, maikli kong sagot. Ay, akala ko pa naman manager ka. Sabi naman ng nanay niya. Ngumiti si Maymay. Matagal na siyang ganyan eh. Matagal na siyang ganyan sa opisina. Ewan ko kung bakit hindi na promote. Kulang sa diskarte. Tumawa sila. Hindi naman malakas na tawa. Hindi naman halakhak na tawa. Kundi yung tipong tawa na nangungutya. Tawa na parang bumibigat sa dibdib ko, Mama Mia. Hanggang sa nagsalita ang isa niyang pamangkin. Tito Willie, under ka ba kay tita? Tanong nung bata. Tawa ulit ang lahat, mas malakas. Tapos si Maymay ang sumagot. Abay syempre, dapat lang. At doon pakiramdam ko, may pumutok sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi naman galit, hindi naman yabang, hindi pride, kundi pagod. Hindi ako sumigaw, tumayo lang ako. Maymay, tawag ko sa asawa ko. Tumahimik ang lahat sa mesa. Pwede ba kitang makausap? Tanong ko. Dito mo na sabihin, sabi niya. Ayaw niya talaga akong bigyan ng kahihiyan at bigyan ng privacy. Hindi, sa loob na. May kaba sa boses ko. Nanginginig pero tuloy-tuloy pa rin ako noon, Mama Mia. Sumunod naman siya sa akin. Sa kwarto, bumubulong siya pero yung mga bulong niya, yung mga salita ay punong-puno ng lason. Pinapahiya mo ako sa pamilya ko, Willie ha? Sabi niya. Huminga ako ng malalim, Mama Mia. Pilit kinokontrol ang sarili ko. Maymay, ako tong pinapahiya mo.
matagal na. Nanlaki ang mga mata niya. Pilit niyang kinukontrol ang volume ng boses niya. Ano? At doon ko narinig ang sarili kong boses. Unang beses na malinaw akong nagsalita. Pagod na ako, Maymay. Pagod na ako sa pamamahiya mo. Mama Mia, pumasok ako ng banyo. Ang hindi ko alam ay lumabas pala siya. Sa labas ay umiiyak siya. Ma, sinisigawan niya ako. Narinig ko ang boses ni Maymay. Ako pa ang lumabas na masama. Ako pa ang lumabas na walang utang na loob. Ako pa ang lumabas na asawang walang kwenta. Pero tumahimik ako, Mama Mia. Hindi ako nagsalita. Hanggang sa natapos na ang gabi na wala nang usapang naganap. Natulog kaming magkatabi pero parang may malaking pader sa pagitan namin. Hindi niya ako kinausap kinabukasan. Silent treatment. Yung dating kinakatakutan ko talaga. Pero ngayon, parang mas magaan yata kapag sina-silent treatment niya ako. Pagpasok ko sa trabaho, napansin ng kaopisina ko. Okay ka lang ba, Willie? Sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay sumagot ako ng totoo. Hindi. Unang beses ko pong umamin noon. Doon ko na-realize hindi pala bawal magsabi ng totoo. Hindi pala bawal magsalita. Mama Mia, pagdating ko ng bahay, ay biglang nagsalita sa akin si Maymay. Willie, hugasan mo yung mga pinggan. Sumagot ako, kalmado. Sige, mamaya. Nanahimik siya. Akala ko sasabog siya, Mama Mia. Pero hindi. Sana doon ko naintindihan. Kasi sanay na sanay siyang sumusunod ako palagi eh. Pero noon, tumahimik siya. Sa totoo lang, Mama Mia, takot pa rin naman ako. May konting lakas lang na sumisilip sa loob ko. Takot ako na tuluyan siyang magalit. Takot ako na baka may iba pang mangyayari sa aming pamilya. Kasi lagi kong naririnig mula sa iba't ibang tao that a happy wife is a happy life. Kaya nga sinusunod ko ang asawa ko eh. Dahil gusto kong maging masaya siya. Mama Mia, hindi ko na maalala kung kailan ako huling humawak ng sarili kong sweldo ng buo. Lalo pa nung nauso na ang ATM sa opisina. Kasi dati, Mama Mia, binibigay ang sahod namin sa amin tuwing araw ng sahod. Pero nung nag-upgrade na rin sa wakas ang office namin at gumamit na ng ATM, dun na nagbago. Tuwing araw ng sahod, ganito po ang eksena. Willie, patingin nga ng payslip mo. Akin na yan. Magkano lang ba ang natira sa'yo? Mama Mia, hindi tanong, kundi utos. Hindi usapan, kundi hatol kaagad. Pakiramdam ko noon ay para akong ATM na may damdamin. Ang kaibahan ko lang, yung ATM hindi napapagod. Ako, unti-unti nang nauubos. Isang hapon, nagkamali na naman ako. Kasi nagkayayaan yung mga kasamahan ko sa trabaho na magkape. Bumili ako ng kape, Mama Mia. Hindi naman yung pinakamahal na kape. Hindi naman yung sobrang sosyal. Simpleng kape lang para makaraos sana sa maghapon at para makasabay sa aking mga kasamahan sa trabaho. Pag-uwi ko, hindi ko na malayan na nadala ko pala yung resibo. Nasa likod pala ng cellphone ko. At nung nilapag ko ang cellphone ko sa mesa ay nandun ng resibo. Nakaayos. Naka-flat.
Pagkatapos ay kinuha yun ni Maymay. Ano to? Tanong niya. Kape lang. Bakit ka bumili? Nagkayayaan sa opisina para pampatanggal din ng antok. Di ba nag-overtime nga kami? Willie, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi pwedeng gumastos ka nang hindi ka man lang nagpapaalam. Paano yan? Kukulangin na naman yung allowance mo. Hihingi ka na naman. Sabi niya tapos biglang tumayo. Hindi ako sumagot, Mama Mia. Tiningnan ko lang siya. Hindi pala ako pwedeng bumili kahit simpleng kape lang. Nung tinignan ko siya, nang walang reaksyon, nang walang emosyon, ay dun siya parang nagpanik. Umiyak siya, Mama Mia. Biglaan lang ang pag-iyak na yun. Malakas at dramatic. Alam mo ba, Willie? Ako nga din, hindi ako bumibili ng kahit na ano para sa sarili ko Kasi para to sa pamilya natin. Lahat ng sakripisyo ko para sa pamilya natin, tapos titignan mo lang ako ng ganyan? At ayan na nga, Mama Mia. May bago na naman siyang baraha. Yung barahang ginagamit niya dati nung magnobyo't-nobya pa lang kami. Yung tinatawag nilang guilt tripping. At tulad ng dati, muntik na naman akong bumigay. Dati, Mama Mia, kapag umiiyak siya, kahit wala naman talaga akong totoong kasalanan, humihingi na lang ako ng sorry. Sinusuyo ko na lang siya para naman kahit papaano gumaan at matapos na ang usapan. Pero sa araw na yun, may kakaiba. Hindi ako agad nag-sorry. Tahimik lamang ako. Hinayaan ko lamang siyang umiyak at magdrama. Pakiramdam ko, dun siya natakot. Hindi siya sanay doon. Sanay kasi siya na ako ang umaayos. Ako ang sumusuyo at ako ang nagpapakumbaba, lalo na kapag umiiyak na siya. Nang hindi ko gawin yun, siya ang nawalan ng balanse. Ano bang problema mo? Sigaw niya. Kasi hindi umubra yung pag-iinarte niyang pag-iyak Ngayon, nagbago na naman siya ng tactic. Sumagot ako. Diretso. Walang emosyon. Pagod na ako sa ganito, Maymay. Lumabas sa bibig ko ang linyang matagal ko nang kinikimkim. Alam mo bang hindi ka nagiging mabuting asawa? Tahimik, Mama Mia. Yung katahimikan na nakakabingi. Yung katahimikan na may kasamang lindol ng damdamin. Nanlaki ang mga mata niya. Nanginginig ang labi niya. Anong sinabi mo? Mama Mia, alam ko naman na itong bibig natin ay makapangyarihan. Pero kapag lumabas na sa bibig natin ang mga salitang hindi natin dapat sinasabi, wala na tayong magagawa para bawiin pa iyon. Tumalikod na lang ako sa kanya noon. Pumasok sa kwarto. Dun siya nag-iiyak pa rin sa sala. Kinabukasan, gaya ng aking inaasahan, alam na ng lahat. Alam na ng nanay niya, alam na ng ate niya, ng mga kapatid niya, at pati ng mga pinsan niya. In short, ako na naman ang naging masama sa paningin nila. Ano bang problema mo, ha, Willie? Babae yan, dapat iniintindi mo. Lalaki ka. Kilalaki mong tao. Kingisin mo kasi nagpakasal ka Lahat sila may payo. Walang ni isa sa kanila ang nagtanong kung okay pa ba ako. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, isang gabi, umuwi ako ng walang ilaw, walang tanong, walang sermon. Nahimik lamang. At doon ko napansin kung gaano kalungkot ang bahay kapag walang ingay. Hindi pala ako takot sa katahimikan. Mas takot pala ako noon sa kanyang boses.
Pagpasok ko ay bigla siyang nagsalita mula sa kwarto. Willie? Sagot ko. Bakit parang nag-iba ka na? Mama Mia, doon ay napatawa ako ng mapait. Mahinang tawa lang yon. Kasi siguro, pagod na akong matakot sa'yo. Bakit mo naman kailangang matakot sa akin? Inaano ba kita? Wala. Hindi mo ako inaano. Ina-under mo lang ako. Pagkatapos noon ay natulog na ako. Kinabukasan, lumabas ako nang hindi nagpaalam. Walang pasok noon, Mama Mia, kasi nga weekend. Wala kaming opisina tuwing weekend kaya day off ko ang 2 araw. Pero kahit Sabado noon ay lumabas pa rin ako. Nakipagkape ako sa kaibigan ko. Hindi ko tiningnan ang cellphone ko sa loob ng mahigit 2 oras. Unang beses ko, Mama Mia, na hindi tinitignan ng cellphone ko. Dati kasi kahit nasa opisina lamang ako, tuwing overtime, dapat lagi kong titignan ng cellphone ko at dapat lagi akong handa at mabilis na mag-reply kapag may mensahe siya sa akin. Pero sa araw na yon, wala akong pakialam kung hanapin niya ako. Hindi ko tiningnan ang cellphone ko habang kausap ko noon ang kaibigan ko. Mama Mia, pagdating ko ng bahay, nung tapos na kaming magkape ng aking kaibigan, ay naabutan ko siya sa sala. Hindi naman siya sumigaw, hindi naman siya nagwala. Naninibago ako. Sa totoo lang, mas nakakatakot yung ganon. Buti at bumalik ka na. Kailangan nating mag-usap, Willie. Umupo siya sa sofa na para bang may meeting. Ako, nakatayo na parang empleyado. Ganito na lang. Kasi mukhang gumagawa ka na talaga ng sarili mong desisyon na parang wala kang asawa. Parang wala kang pamilya. Kung hindi mo kayang sundin ang mga gusto ko, kung hindi mo ako kayang respetuhin bilang asawa mo, pwede ka namang umalis anytime, Willie. Mama Mia, tumigil yata ang mundo ko. Pwede akong umalis? Ibig sabihin, pinapalayas niya ako? Parang napakadali sa kanyang sabihin ang bagay na yon. Parang hindi siya ang bumuo ng kulungang ito para sa akin. Parang hindi kami mag-asawa kung magsalita siya. Hindi ako agad sumagot kasi sa isip ko, Mama Mia, mabilis na pumasok ang isang tanong. Saan ako pupunta? Hindi ako pwedeng umuwi sa mga magulang ko dahil sigurado ako na pababalikin lang nila ako. Kasi Mama Mia, hindi niyo po na itatanong, ang papa ko po ay dakilang underdesaya din. Kaya nga siguro nagtagal ako ng ilang taon sa pagiging under kay Maymay. Dahil yun ang nakikita ko sa papa ko. At alam kong yun ang magiging payo nila sa oras na sa kanila ako tumakbo. Wala din naman akong ibang mapupuntahan. Yung mga kaibigan ko ay may sariling ng mga pamilya. Hindi ko na sila pwedeng guluhin. Tapos ako, wala akong sariling ipon. Kasi ATM ko, na kay Maymay. Lahat ng sweldo ko, siya ang nagmamanage. Wala din akong sariling desisyon. Wala rin akong sariling mundo. Mama Mia, ganito palang pakiramdam kapag matagal kang nakokontrol ng isang tao. Kapag matagal ka nang kinain ng kontrol niya. Hindi mo na pala alam kung papaano mabuhay para sa iyong sarili. Muntik ko nang sabihin noon ang salitang sorry. Muntik na akong tumiklop, Mama Mia. Naramdaman ko yung luma kong sarili. Yung lalaking laging bumabalik sa hawla.
Pero this time, tila may pumigil sa akin. Sobrang pagod na po akong mag-sorry sa kasalanang hindi naman ako ang may gawa. Hindi ko sinasabing aalis ako dito, Maymay. Sagot niya. Sagot ko. Pero, hindi mo rin ako maaasahang bumalik sa dati. Nanliit ang mga mata niya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim, Mama Mia. Nilakasan ko ang loob ko. Ang ibig kong sabihin, tao din naman ako. Kaya ituring mo akong tao. Ituring mo akong kapantay mo at hindi parang utusan o sundalo mo. Mama Mia, nakita ko sa kanyang mga mata na hindi niya inakala ang desisyon at ang sinabi ko. Bigla na naman siyang umiyak gaya ng dati. Pero iba na ang pag-iyak niya ngayon. Hindi yung iyak na humihingi ng awa. Ito yung iyak ng isang taong nanunumbat sa lahat ng mga ginawa niya kuno. Willie, lahat binigay ko sa'yo. Pinili kita, remember? Hindi naman talaga ikaw yung unang choice ng mga magulang ko eh. Meron naman talagang ibang nanliligaw sa akin. Yung mas may kaya. Yung mas kaya akong bigyan ng magandang kinabukasan pero pinili kita. Sinira mo ang mga pangarap ko. Ang mga pangarap ng mga magulang ko para sa akin. Pero wala akong pakialam. Pinili kita tapos ganito ang igaganti mo sa akin? Parang naging kriminal ako bigla, Mama Mia. Sa isang iglap, naramdaman kong parang bumalik sa puso ko yung guilt. Sa gitna ng iyakan niya, may pumasok sa isip ko. Kung umiyak kaya ako sa harap niya, may epekto kaya sa kanya ito? Natawa ako sa sarili ko. Hindi naman malakas, kundi sa loob-loob ko lang. Nang matapos siyang umiyak, ay pagod na pagod ako. Kahit wala naman akong ginagawa, pagod ako, Mama Mia. Umupo ako sa sahig. Tahimik. Hindi ako umiiyak. Ang naisip ko lang noon, hanggang kailan ko ba kakayanin ang lahat? Hanggang kailan ba kaya ng pasensya ko ang mga ginagawa sa akin ng asawa ko? Pagkatapos niyang magdrama, nung umalis na siya sa harapan ko ay tumawag ako sa kaibigan ko. Pre, pwede ba ako makitulog dyan kahit isang gabi lang? Hindi nagtanong ang kaibigan ko kung bakit. Ang sagot niya lang, Mama Mia, matagal ko nang hinihintay na tanungin mo ako niyan. At dun ako muntik mapaiyak. Kasi pati pala kaibigan ko, inaantay na lang talaga na mapagod ako. Hindi ako nag-empake ng lahat ng gamit ko, Mama Mia. Isang bag na maliit lang ang dala ko. Damit, wallet, cellphone. Kinuha ko yung ATM card ko, Mama Mia, sa wallet ni Maymay. At isang bagay din ang sinigurado akong dadalhin ko. Isang bagay na matagal ko na yatang isinantabi. Yun ay ang sarili ko. Nakita ni Maymay na kinuha ko yung ATM ko sa wallet niya. Hindi niya ako pinigilan, Mama Mia. Hindi rin niya ako inawat. Hindi rin niya ako pinigilang umalis ng tuluyan sa aming tahanan. Siguro ang akala niya ay babalik ako. Pagdating ko sa bahay ng kaibigan ko ay bukas na agad ang pinto para sa akin. Tahimik ang buhay ko doon kahit na ilang oras. Walang nag-uutos, walang naninermon. Pero Mama Mia, kinakabahan pa rin ako. Kasi kasal naman talaga kaming dalawa ni Maymay eh. Kaya kung tutuusin, hindi madali ang gusto ko o ang gusto niya na iwan namin ang isa't isa. Mama Mia, nakakatakot din palang maging malaya matapos ang maraming taon ng pagkakakulong mo sa isang relasyon.
Hindi natapos sa isang araw ang pagtira ko pansamantala doon sa bahay ng kaibigan ko. Kasi sabi niya, Mama Mia, pwede raw akong manatili doon hanggat gusto ko. Kakaalis lang din ng misis niya papunta sa ibang bansa, kaya wala silang ibang kasama ng anak niya. Hanggang sa nung pangatlong araw na nagstay ako doon sa bahay ng aking kaibigan, ay nakatanggap ako ng text mula kay Maymay. Kailan ka uuwi? Simple lang ang text na yun. Pero mabigat. Hinawakan ko ang cellphone ko ng matagal. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ko agad sinagot ang mensahe niya. Hindi gaya dati na agad-agad akong sumasagot dahil takot akong baka maggalit siya sa akin. 3 araw akong hindi umuwi. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil wala na talaga akong lakas para bumalik. Sa 4 gabi ay nag-message siya. Miss kita. 2 salita, pero parang hinihila ang puso ko pabalik. Hindi sorry, hindi pag-amin na nagkamali siya, kundi miss kita. Sumunod ay tumawag siya. Nung sagutin ko ay hindi naman siya galit, hindi malamig. Mahina ang boses niya, malambing na halos pabulong pa. Babe, Willie, umuwi ka na. Para akong binuhusan ng mga alaala. Ganito siya dati nung bago pa lang kaming dalawa. Bago ang sermon, bago ang kontrol, ganito siya. Muntik na rin akong bumigay noon, Mama Mia. Hanggang sa naalala ko ang unang beses nung kami ay nag-away. Hindi naman siya sumigaw noon, umiyak lang siya. At ako bilang lalaking akala ko responsibilidad kong ayusin ang lahat, ako ang bumawi. Ako ang nagsorry kahit hindi ko kasalanan. At dun nagsimula ang lahat. Hindi sa sigawan kundi sa pagpapakabayani sa maling kwento. Mama Mia, umuwi ako. Hindi bilang talunan kundi bilang taong gustong umintindi. Pagpasok ko ay napakalinis ng bahay. Tahimik, may ulam, yung paborito kong ulam. Parang walang nangyari. Willie, sabi niya, gusto ko lang ng tahimik na buhay. May kasunod yun, Mama Mia. Lagi namang ganun Kung babalik ka na dito, kailangan mong magbago. Ano? Tanong ng isip ko. Hindi kami, hindi pareho, kundi ako lang ang kailangang magbago. At anong ibig mong sabihin? Na kailangan kong magbago? Tanong ko sa kanya. Huminga siya ng malalim. Bumalik ka na sa dati. Mama Mia, hindi ko alam kung mahal ba talaga ako ni Maymay o mahal niya yung bersyon ko na parang walang sariling desisyon. O mahal niya yung bersyon ko na sumusunod na lang lagi sa kaniyang mga kagustuhan. May parte sa akin na gustong tumawa kasi malinaw na. Dati, tatahimik lamang ako Dati, iisipin kong para sa ikabubuti at para sa ikatatahimik ng pamilya namin yung pagsunod ko sa kanya. Pero ngayon, tahimik pa rin naman ako. Pero iba yung katahimikan. Hindi yung tahimik na gusto lang na walang away. Kundi yung tahimik na desidido na ako kung ano ba talaga ako. Willie, hindi naman talaga kita kinokontrol. Bakit mo ba naiisip yun? Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Talaga? Talaga ba hindi mo ako kinokontrol? Ginagawa ko lang naman yun kasi mahal kita. Ayan na naman, Mama Mia. Yung pagmamahal na naman ang ginagawa niyang dahilan para ako ay masakal sa aming pagsasama.
At sa unang pagkakataon may sagot ang isip ko sa sinabi niyang yon. Kung pagmamahal to, bakit parang nakakaubos naman? Ganun ba talaga ang pagmamahal? Nakakaubos. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Maymay, diretsyahin mo nga ako. Mahal mo ba ako? O mahal mo yung versyon ko na kontrolado mo? Tanong ko sa kanya. Tahimik, Mama Mia, na para bang may pinasabog na bomba. Matagal ang katahimikan. Matagal akong nagantay ng sagot mula sa kanya. Pero minsan, kapag walang sagot, yun na rin ang sagot na hinihintay mo. Ilang sandali pa, ay nakita kong tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Umiyak siya. Hindi scripted tulad ng mga pag-iyak niya dati. Hindi biglaan. Kundi yung iyak na parang napapagod na rin. At doon, Mama Mia, aaminin ko po, nakaramdam ako ng awa. Pero hindi ako nagpalunod gaya ng dati. Kasi natutunan ko na, hindi lahat ng mga umiiyak ay dapat sinasaklolohan mo. Hindi lahat ng umiiyak ay dapat inililigtas mo. Hindi pa naman ako umalis. Hindi pa rin ako lubusang bumabalik. Nasa gitna pa ako noon at hindi pa ako sigurado sa magiging desisyon ko. At yun ang isa sa pinakamahirap harapin, Mama Mia. Yung kailangan mong gumawa ng malaking desisyon pero hindi mo alam kung anong desisyon ba ang hindi mo pagsisisihan sa huli. Mama Mia, may mga pagkakataon na kahit nasa bahay kaming dalawa ay hindi kami nag-uusap. May mga pagkakataon na kahit tinitignan ko siya ng walang emosyon ay hindi na niya ako ginagamitan ng luha. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya sumisigaw, hindi na rin siya nanunumbat. Isang umaga, may natanggap akong message galing sa atin niya. Willie, hindi ka ba naaawa sa kapatid ko? Halos hindi na kumakain si Maymay. Sinasaktan mo siya dyan sa ginagawa mo. Bakit ba? May iba ka na ba, ha? May iba ka na sigurong kinahuhumalingan kaya mo tinatratong basura ang kapatid ko. Nanlamig ang mga kamay ko, Mama Mia. Ganito pala ang pakiramdam kapag ikaw ang ginagawang kontrabida sa kwentong ikaw naman talaga ang totoong biktima. Ako na naman ang binabaliktad. Ako na naman ang may iba daw kuno kaya nagiging masama ang trato ko sa aking asawa. Ang payat-payat na ng kapatid ko, Willie. Pwede ba? Huwag kang magloko dahil mag-asawa kayong dalawa. Ayoko magpaliwanag, Mama Mia. Alam ko kasi, walang sapat na paliwanag para sa mga taong meron ng konklusyon sa utak nila tungkol sa'yo at sa sitwasyon mo. Pag-uwi ko ay nandun sa bahay, si Maymay. Napansin ko nga sa unang pagkakataon matapos ang ginawa kong pagsuway sa kanya na pumapayat pala ang asawa ko. Tahimik siya na para bang ibang tao. Hinawagan ka ni ate? Hindi ako sumagot sa tanong niya na yun. Hindi kita pipilitin, Willie. Kung ayaw mo na sa akin, kung ayaw mo na dito sa pagsasama natin, sabihin mo lang. Pero alam ko ang linyang yun, Mama Mia. Parang pinto na may karatulang malaya kang umalis. Pero alam ko naman na may bomba din yung kasunod sa likod ko. Bigla niyang sinabi, alam mo bang takot ako? Napatingin ako. Takot? Sa akin? Tanong ko. Hindi. Sagot niya. Takot akong mawala ng kontrol sa buhay ko. Tumahimik kaming dalawa. Hindi niya sinasadyang aminin, Mama Mia. Pero doon narinig ko
Hindi nga talaga ako ang may problema. Totoo nga talaga ang sabi sa akin ng aking mga kaibigan at kabarkada na gustong gusto ni Maymay na may kontrol siya sa lahat ng kanyang paligid. Naalala ko kung paano siya pinalaki. Yung lagi siyang tama, lagi siyang nasusunod at laging pinapakinggan. Ako naman, Mama Mia, ako ay natutong magmahal sa pamamagitan ng pagpapakumbaba dahil yun ang nakita ko sa mga magulang ko. Na laging nagpapakumbaba si Papa para hindi na lang magulo ang aming pamilya. Sa gitna ng mabigat naming usapan ay may naisip akong nakakatawa kung tutuusin. Kung may Olympics lang sa pagiging under-Disaya, sigurado akong harvest ko lahat ng gold medal para dito. Willie, mahal mo pa ba ako? Tanong niya. Yung tanong na matagal ko nang iniwasan. Kasi mas madali ang sagot sa tanong kung takot pa ba ako, Mama Mia. Mahal pa kita. Pero hindi na ako pwedeng mawala sa sarili ko. Mahal pa kita. Pero hindi pwedeng mawalan ako ng dignidad bilang isang tao. Umiiyak siya noon, Mama Mia. Kung aalis ka talaga, Willie, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Eto pala yun. Reputasyon pala niya ang iniisip niya. Hindi ang kaligayahan ko, hindi ang respeto niya sa akin bilang kanyang asawa, kundi kung ano ang reputasyon at itsura niya sa harap ng labas. Maymay, pasensya ka na. Mahal kita pero hindi ko na kayang mabuhay bilang isang karakter lang ng kwento mo. Hindi ko na kayang mabuhay sa kontrol mo. Hindi ko na kayang mabuhay na para akong isang robot na walang sariling desisyon. Mahal kita. Pinangarap ko na makasama ka habang buhay kasama ang mga magiging anak nating dalawa. Pero hindi naman kasama sa mga pangarap na yon. Ang rendahan mo ko na parang isa akong kabayo. Na ikaw ang masusunod pati sa mga maliliit na desisyon sa buhay ko. Pero asawa mo ako, Willie. Yun na nga, asawa kita. Pero hindi mo naman ako pag-aari. Mama Mia, hindi ko inaasahan na magiging ganito kabigat ang pag-alis ko. Isa lang naman ang dala ko noon. Isang bag, konting pera, at ang sarili kong matagal ko nang hindi nakilala. Paglabas ko sa gate ng bahay, parang lumuwag ang mundo. Hindi siya sumisigaw sa likuran ko. Hindi niya ako pinigilan. Tinanong lang niya ako, sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Kinapa ko ang puso ko, Mama Mia. Matagal bago ako nakasagot. Totoo naman talaga ang sinasabi ko sa kanya eh. Mahal ko pa rin naman talaga siya. Kaya lang, natutunan kong hindi sapat ang pagmamahal para manatili kang masaya at manatili kang excited mabuhay. Mama Mia, ayos na lang sa akin ang maging mag-isa. Basta maramdaman kong nire-respeto ako ng mga tao sa paligid ko. Oo, sigurado na ako. Dahil sa wakas, matapos ang maraming taon, may sarili na ulit akong desisyon. Mama Mia, sa totoo lang, nung una ay nakakatakot po. Nakakatakot na mabuhay ng mag-isa, lalo pat na sanay naman ako nakasama siya sa loob ng ilang taon. Wala kaming anak dalawa. Kinuha ko ang ATM ko. Pero nagde-deposito pa rin naman ako buwan-buwan sa kanyang ATM account, Mama Mia. Nagde-deposito pa rin naman ako bilang responsibilidad ko pa rin naman yon bilang kaniyang asawa. Sa ngayon po, 1 taon na kaming hiwalay. Mag-iisang taon pala. Ngayon ang magiging una pong
Pasko na hindi kami magkasama. Sa totoo lang, namimiss ko siya, Mama Mia. Sa totoo lang, namimiss ko ang dating kami. Namimiss ko yung lambingan namin, yung pagre-regaluhan namin, yung sabay naming pagsisimba ng simbang gabi. Pero kahit namimiss ko yun, ayoko nang balikan ang buhay na yon. Hindi ko alam kung patuloy ba ang paghihiwalay naming dalawa o tuluyan na ba talagang matatapos ang relasyon namin bilang mag-asawa. Ang alam ko lang, Mama Mia, hanggat pareho pa rin ang ugali ng asawa kong si Maymay, walang pagbabalikan na magaganap sa aming dalawa. Wala po akong iba. Pex man, kahit mamatay man, wala po akong iba. Siya pa rin naman ang mahal ko. Kaya lang, hindi ko na talaga kayang mabuhay sa kanyang kontrol. Alam ko, Mama Mia, hindi lang po ako nag-iisang asawang lalaki na nakakaranas nito. Oo, naiintindihan ko. May mga panahon na kailangan nating magparaya sa ating mga asawa para sa ikatatahimik ng ating pamilya. Pero kung yung pagpaparaya na yun ay mawawalan na kayo ng dignidad bilang isang lalaki, bilang isang tao, para sa akin, hindi rin naman worth it yun. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Merry Christmas po sa inyong lahat at maraming salamat. Willie. Nako, mga Andres Disaya pala itong ating kwento ngayon. Nakakaano naman. Pero bakit nga naman talaga may mga babaeng gustong-gustong nagkokontrol Bakit may mga ganun? Well, naiintindihan ko na may mga lalaki din naman talaga na medyo irresponsable kasi yung mga lalaki may pagiging isip bata kung minsan. Pero mga girls, mga babae dyan, ladies, hindi nyo naman trabahong kontrolin ang isang lalaki. Hindi nyo naman trabahong gawin siyang man enough para tumayo sa inyong pamilya. 'Di ba? Para magpakahaligi ng tahanan. Hindi nyo yun trabaho. Trabaho yun ng mga magulang nila. Kasalanan mo, bakit ka nagpakasal sa isang boy at hindi pa man? 'Di ba? So, dapat hindi mo kinokontrol yung isang lalaki. Kasi kapag kinokontrol mo siya, tinatanggalan mo rin siya ng pagkakataon na patunayan yung sarili niya na kaya pala niya. Parang ganun. Ako marami talaga akong naririnig at napapansin, lalo na mga kakilala ko na yung mga babae talaga, ina-under nila yung asawa nila. Parang isang tingin, makuha ka sa tingin ganun. Yung lalaki naman, nagpaparaya. Di ko alam kung ganun din behind closed doors, ha? Kasi may mga kilala din naman ako na sa labas, under kuno ng asawa, pero sa likod naman yung asawa pala nila yung under nila, 'di ba? Sinasaktan pa nga, parang ganoon. Parang ang tawag doon, image lang nila sa labas yung under sila, pero sa totoo hindi naman, mga mangtas. Di ko alam kung anong Tagalog ng mangtas, para basta ganoon, 'di ba? Kung may mga Bisaya dito, lagay niyo yung Tagalog ng mangtas sa baba. Parang may mga ganoon, pero meron din talagang mga babaeng nang under. At may mga kilala ako na yung mga lalaki, dahil lagi silang wala, kasi nga nagtatrabaho abroad, yung mga seaman, ganon, hinahayaan na lang nila, ina-under sila ng asawa nila, na para bang nawawalan na rin ng respeto, pati mga anak nila sa kanila. May kilala nga ako, sinisigawan-sigawan lang siya ng anak niya . Kasi nakikita nung mga bata na ginaganon lang siya ng kanilang nanay, parang ganon. Hindi naman po masama na minsan, tumitiklop tayo sa ating mga asawa. Boys, men, 'di ba? Hindi naman masama. Pero wag niyong hayaan na apakan ang inyong mga pagkatao. At kayo namang mga babae po ako, pero hindi po ako nang-aapak ng pagkatao ng asawa ko. Kailangan may sarili siyang dignity, 'di ba? Parang ganoon. Kailangan may sarili siyang desisyon. Kailangan siya ang haligi ng tahanan. Ganoon. Lang kayo, give and take. Tulungan, hindi pwedeng may isa lang ang nagka-captain. Dapat kayong dalawa, co-captain ninyo ang isa't isa sa buhay na gusto ninyo para sa inyong pamilya. Ganon.
Anyways, maraming salamat sa pakikinig ninyo sa ating napakagandang kwento naman talaga na itinampok for today's video. Nako, bago tayo umalis, paki-like at paki-share na rin ng video na to. Please naman kayo. Oy, ang mga babae dyan, di mag-share. Mga women dyan, hindi mag-share. Natatakot na mabasa o marinig ng kanilang asawa ito, 'di ba? Wag naman ganun. Hi ako sa ating mga members muna. Maraming salamat. O hindi po ako kumakampi sa mga boys at hindi ako against sa mga babae. Ang akin lang tulungan, okay? Hand in hand, hindi yung pwedeng grabe naman talaga yung si Maymay. Ay, magugas ka na, parang ganun. Di ko sinasabing mga babae lang din ang dapat gumagawa ng mga gawaing bahay. Hindi. Dapat tulungan sa bawat aspeto. Kasi kayo mga boys, gusto nyo rin naman, 'di ba, na yung mga babae may naiaambag on the table. 'Di ba? Gusto nyo rin ganun. So, dapat meron din kayo. Kung gusto nyo ng 50-50 pagdating sa finances, dapat 50-50 din sa lahat ng bagay. Kung gusto nyo na hindi kayo gagawa ng kahit na anong gawaing bahay pag-uwi ninyo o sa weekend o sa day off ninyo, di kayo lahat mag-provide. Huwag niyong pagtrabahuin yung asawa niyo. Provide niyo yung pampaganda niya. Hindi lang yung mga gasto sa bahay, hindi lang yung mga basic necessities, pagkain, kuryente, tubig, bahay, internet, hindi lang yun. Kundi pati yung pandamit niya, pampaganda niya, dapat ganun, dapat kayo na po provide nun. Kung gusto nyo talagang maging traditional na asawa, yung asawa ninyo, 'di ba? If you want a traditional wife, be a traditional husband. Ganon. Charot. Hi ako kay Binson Boyser, maraming salamat kay Smackdax, kay Colleen Bueno, maraming thank you din kay Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky, thank you very much sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. Hello din ako sa mga mga subscriber na laging nakikinig sa atin at hindi nagsasawa. Thank you very much. Rosana Gonzalez. Hi, Madam Rosana. Maraming salamat sa pag-drop by po. Hi din ako kay Mami Taco Laija, Mercedes Esteban, kay Azra Monira, maraming salamat. Charlene Baclohan, Jaime Rodriguez, Fredeline de la Cruz, thank you very much. Gladys Bakbak, Kyrie Kai, maraming thank you. And sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin, kung may sarili po kayong kwento ng inyong buhay, all you have to do is to email that to us. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Bago ako umalis, may tanong ako sa inyo. Gusto nyo bang may upload tayo on November? On January 1, on New Year's Day. Gusto niyo bang may upload tayo on January 1 and December 31? Kasi kung medyo mabisi kayong lahat niyan, pwedeng hindi naman ako mag-upload. Pero kung gusto niyo, mag-a-upload tayo. Anyways, thank you so much sa inyong lahat. I love you all. Mwah, 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 mwah. Ako po si Mama Mia. Ingat po kayo palagi. Kung may narinig kayong aso, pagpasensyahan nyo na. May mga nangangaroling kasi, kaya ayan, nagagalit yung aso ko. Bye-bye! Ingat! Love you!